Hello mga kababayan! Ito pong muli ang iyong kaibigan, Sultana de Manila. Kanina sa unang video ko, naumpisahan ko napasadahan ko yung tungkol sa mukha ni Duterte. Kasi yung pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring murarally doon sa Dumaguete. Alam niyo mga kababayan, itong mga Duterte na ito, when I say mga Duterte, yung Duterte group, all of them, and that includes Harry Roque, Panelo, Glenn Chong, Vic Rodriguez, who else? All of them. Lahat sila ng mga nakasakay sa bangka ng mga Duterte. Generic term na ito. Dutertes. Kasama na sila lahat dyan. So ngayon, itong nangyaring rally dyan sa Davao, Davao ay Dumaguete. Ganun pa rin naman, wala naman pong pinagkaiba. Wala namang pinagbago. Yun at yun pa rin. Kahit saan siguro silang probinsya o syudad, dito sa buong Pilipinas, wala namang pinagbago. Ang mga sasabihin, yun at yun pa rin. Kaya nga, bakit ba naman sila kailangang bigyan ng permit ng mga mayors, ng mga local officials, na alam nila na gano'n na naman ang gagawin. Magmumura. Yun at yun pa rin, my God naman kayo, mga Duterte kayo. Narinig na namin yan ilang ulit na. Nakakarindi na nga eh. Ay well, hindi ko naman nga pala pinapakinggan na eh. Minsan pag pinapalabas dyan sa media, saka sa ibang mga vlogger na sinusundan ko. Isang beses ko lang pong marinig sa isang vlogger o kahit saan, isang beses ko marinig, tama na yun. Kasi lahat ng mga vloggers piniplay yung speech ni Duterte at yung even a portion. Mga kababayan, biruin mo kung manunood ka ng 2, 3, 4 na vloggers, tapos yun at yun ang maririnig mo, hindi ba kayo maririndi? Ako nga ayoko nang pakinggan eh, kasi wala namang pinagkaiba ang sasabihin. Konting portion lang ang pinakinggan ko, ay gano'n na naman eh. Ano ba naman kasi yan, Duterte? Wala ka nang pinagkatandaan eh. Alam mo, mga kababayan, itong matandang to, ang tanda-tanda na, malapit na sa hukay, ang kabilang paa ay nasa hukay na, pero hindi pa rin tumitino. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang inuugali. Walang pagbabago. Eh, hindi na talaga yan magbabago. Hanggang mamatay, ganyan yan. Anong ginagawa? Puro kabaligtaran ang pinagsasasabi. Lagi na lang na yung constitution na tinitinker. Bakit ikaw ba hindi? Binalak mong baguhin ng as in buo, complete overhaul. Wag kang ang plastic, Duterte. Ikaw rin mismo binalak mong baguhin. Kaya lang, bakit nga ba hindi nangyari? Lahat naman kayo, mula kay Cory, binago ninyong lahat ang konstitusyon. Well, sa totoo lang yan. Sabi nga ng mga naririnig kong matatalino, wala namang masama na baguhin ang konstitusyon. Dahil nga,
ang konstitusyon nga, na-obsolete din. Na-obsolete yung mga ibang yung mga ibang provisions dyan, na pwedeng hindi na aayon sa panahon. Sa panahon ngayon, sa technology ngayon, sa lahat sa ngayon. Na kung totoo nga, ang ibang bansa nga halos taon-taon nagbabago ng konstitusyon. Binabago, nire-revise, mayroong mga ina-amend, kasi kailangan. Parang bahay, di ba? Biruin mo nga naman kung ang bahay mo itinayo 1950s pa. Tapos ang bubong niyan yero. Ang mga dingding kahoy. 1950s ha? Maliban na lang kung nara yan. Pero, di ba, sa paglipas ng panahon, kailangan na yung kahit i-repaint man lang, i-renovate, may mga kailangang palitan. Yung bubong baka dapat nang ibulkasil, tapos pinturahan. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi naman kailangan gibain yung buong bahay. Or di ba yung bahay nga, pag nagre-renovate ka, nandun na maglalagay ka ng extension. Maglalagay ka ng garahe. O kubo-kubo. Di ba? Alam mo, ito kasing mga kumukontra na ito sa pagbabago ng konstitusyon. Ang tatangan nito Maraming mga vlogger na dilawan ang allergic sa pagbabago ng konstitusyon. Kesyo, ang paniniwala nyo kasi, baka mag-e-extend ng kanyang term, itong si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba naisip? Ilang taon na ang edad ni Bongbong Marcos sa ngayon? 66, 67? O pagbaba niya sa pwesto sa 2028, ilang taon na yan? Ngayon pa nga lang mid-60s pa nga lang, tingnan mo na yung mukha, haggard na, ang dami ng wrinkles. Siguro pagbaba niya sa 2028, mas haggard yan. Siguro ko naman gugustuhin na niyan magpahinga. Kung gusto man yan na ituloy ang legasiya or political career ng Marcos Group, hindi siya yun. Maglalagayan siya dyan ng iba. Kung hindi ba yung anak niya, yung pinsan niya, o kung sino mang closest ally, hindi siya. Siguro ko naman magpapahinga man yan. Kayo naman, no? Masyado kayong paranoid Palibhasa, ewan ko sa inyo, kayo kasi dilawan, kayo naman talaga ang may intensyon. Di ba? Dilawan? Di ba inagaw nyo nga yung posisyon kay Marcos? O, inilagay nyo yung walang kamuang-muang na, wala namang kaalam-alam na housewife. Ano nangyari sa Pilipinas? Kasi kung pinatuloy-tuloy nyo lang si Marcos hanggang sa siya ay namatay at ipinalit si Bongbong Marcos, ano ngayon? Matino naman yung pamamalakad. Tingnan mo. Pinasingit kayong dilawan ang nangyari sa Pilipinas. O, ngayon lang bumabangon dahil bumalik ang Marcos Dahil sa pangingialam nyo, pang-aagaw ninyo ng posisyon, ano nangyari sa atin? Di ba nakaporma yung China? Diyan sa West Philippine Sea? Ay, ano naman ba ito? Napalayo na naman yung... Napalayo yung... Lumayo ako sa topic. Ang topic ko ay yung... Ayan. Walang disiplina sa pagbablog. Yung tungkol nga sa... ano ni Duterte, yung rally. Ay, nako. Yun nga po ang makita ko. Alam mo yun, tuwing makikita ko si Duterte ngayon, mula sa mga nauna niyang rally, noong rally sa Davao, grabe yung mukha niya. Noong rally sa Davao, ang tingin ko sa kanya talagang
talagang high on drugs. Totoo, no, hindi biro. Hindi man sa shabu, kundi ibang klaseng drugs, baka antidepressant or mga anong klaseng droga yan. Ibang-iba na po ang aura ng mukha niya. Para siyang yung taong hindi na napagkakatulog. Well, it's very understandable naman po kung hindi siya mapagkakatulog. Dahil sa tad-tad ng mga inisip, mga problema niyang ang bibigat. Ngayon, nitong sunod sa, hindi ko na kasi pinanood yun, hindi ko na pinanood yung sa Cebu at sa Tagum, hindi na. Ngayon ko lang na naman niya napanood nitong sa Dumaguete. Mas lalo nang pumangit yung mukha niya. Hindi mga kabayan, hindi sa namimintas. Alam ko may mga nanonood dito sa akin na mga maka-Duterte. Wala akong paki. Ang pangit naman niya talaga eh. Pangit na nga sa totoong buhay. Mas lalo po siyang pumapangit dahil sa kapangitan ng nasa kalooban niya. Mga kababayan, ang tao po kahit na hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, kung malinis po ang kalooban, nakikita po yan eh. Anong tawag doon? Nagre-reflect ba yun? Makikita. Nakikita yon sa panlabas na anyo. At nagiging maganda o gwapo ang isang tao, kahit na salat man siya sa beauty, kung malinis ang kalooban niya, kung siya ay pure. Pero kung, my goodness, pangit ka na nga. Ang pangit pa ng nasa kalooban mo. Tingnan mo yung mukha niya ngayon. Sorry mga DDS ha, na nanonood. Kulang na lang po, sungay talaga. I'm not kidding. Sobra ng mababasa nyo po. Ano ba yung mga kababayan? Yung hindi naman magre-reflect eh. Ano ba yung tawag doon? Basta yung mababasa natin sa kanyang mukha kung ano ang nasa kalooban niya. Sobrang sama po ang nasa kalooban niya. Basang-basa yan. Kung marunong kayo magbasa. Kitang-kita eh. Diyos ko po naman, my goodness. Ano ang sa akin lang, ano ba ang ginagawa ng mga tao na nakapaligid kay Duterte? Yung mga tao na mga mahal niya sa buhay, mga nagmamalasakit sa kanya, mga anak, asawa, kapatid. Si Bongo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi mo man lang yan ninyo ina-advisean? Na magtigil-tigil na siya? Kasi, ilan na bang edad niya ngayon? Ma-80 na? Malapit na yan. Lalo pa kapag ang isang tao po ay, hindi ako doktor, hindi ako mediko, pero, di ba, naririnig naman yata, nababasa natin yan sa mga, napapanood natin yan sa mga medical, videos, na kapag ang tao ay sobrang stress, depressed, problematic, yung harboring negatives, mas nakakaigsi po ng buhay. Kaya ako, medyo nagbago-bago na ako para nitong nagkasakit ako eh. Yung bang feeling ko na para na akong nauupos na kandila. My God! Sabay-sabay kasi yung sakit ko. Hindi nyo lang alam, hindi ko na lang ikukwento. Sabay-sabay yung mga naramdaman kong sakit. Nawala na akong ka-energy. Buti ngayon medyo nakakabawi-bawi na ako ng konti. Kaya hindi ako nagbababalag mga nakaraang araw eh. Inuubo pa ako ng konti. Pero medyo nagre-recover na rin. Ito pong si Manong Digong. Alam niyo, sa edad niya, ako nga, mas bata pa ako kaysa kanya. Ngayon, nag-iisip-isip na rin ako eh. Malapit na ako sa finish line. Eh, what more ito sila, 80?
Mas bata pa naman akong dihamak sa kanya. Pero pag ganito umabot na tayo sa mga ganitong edad, di kailangan nag-aano na tayo. Medyo nag-iisip-isip na. Ito parang walang pagbabago. My goodness, mga kababayan. Siguro hanggang sa huling hininga nito mag-harbor ito ng negative thoughts. Lalo na against Bongbong Marcos. Wala nang pagbabago ang mga pinagsasasabi. Yun at yun. Pati history, idinadawit na. Hindi na makamove on doon sa tayo ay sinakop ng Kastila. Oo, sinakop tayo ng Kastila. O ano na ngayon? Tapos na. May maganda namang naidulot yung pagsakop ng Kastila. Nagkaroon tayo ng mga magagandang mukha. Di ba? Yung mga natuluan ng napatakan ng dugong Kastila, di ba kahit papaano hindi ko sinasabing hindi maganda yung native. Marami naman tayong magagandang natives. Pero, let's face it, magaganda naman talaga yung mukha ng may western Di ba? Sa totoo lang. Kaya nga mas magaganda tayong mga Pilipino, mas magaganda tayo kaysa mga ating mga ibang mga kapitbahay dito sa Asia. Dahil nahaluan tayo ng iba't ibang dugo. Mayroon naman tayong napala sa pananakop sa atin. Oo nga, nag-suffer tayo, pero mayroon naman tayong nakuha. Naging Kristiyano tayo. Oh, wala ba tayong natutunan sa kanila? Mayroon naman na. Oh, nung sinakop tayo ng Amerikano, ano naging magandang legacy sa atin? Magaling tayo mag-English. And that's a very, napaka advantage natin compared sa ating mga kapitbahay. Di ba? Natuto tayo ng Western culture. Hindi ko sinasabi na mas magandang culture nila sa atin, maganda ang kulturang Pilipino, pero kahit paano, na-enhance. Hindi tayo backward. May natutunan tayo sa Western civilization, sa Western culture, sa Western way of thinking. Saan ba galing ang Renaissance? Yung Enlightenment, di ba sa Europe yan ang galing? Oh, di nga ba si mga bayani natin, si Dr. Jose Rizal, sa Europe nag-aral. Iba rin po yung natututo tayo ng ibang kultura. Hindi yung kung dito lang tayo, ewan. Let's face it. Hindi naman puro masama yung naging dulot sa atin, ng pagkakasakop sa atin ng Kastila at ng Amerika. O, anong tinuro sa atin ng Amerika? Unang-una yung English language, yung public education, compulsory education, health and sanitation, di ba? Medicine. Ang dami. Wag naman nating puro negative ang dinala sa atin ng mga mananakop dahil hindi naman totoo yun. Ano ba yung way of living ng mga Pilipino nung hindi pa tayo nasasakop ng mga puti? Di ba? Sa justice system na lang paano ba tayo mag-judge ng isang suspected criminal? Ilulubog sa kumukulong tubig? Tapos lulunurin ka sa malalim na tubig, yung unang aahon, yun ang guilty. How crude. Primitive. Wala sa katwiran. Diba? Wala sa katwiran na klaseng pamumuhay. Ano pa?
Yung mga trial by ordeal, di ba? Mga wala sa rason. Kaya kinailangan pa rin talaga natin ng ibang kaisipan galing sa ibang bansa. Kaya wag niyo mamasamain yung pagkakasakop sa atin ng Amerika. Oo nga, may ginawa sa atin hindi maganda ang Amerika. Pinagluluko tayo niyan. Pero kahit papano, nagising man yung Pilipino, nauto ka man ng maigsing panahon, hindi naman tayo nagpauto ng mahabang panahon. Ngayon hanggang ngayon ba, nauuto pa rin tayo? Hindi naman na siguro na di ba? Naging matalino na rin tayo. O ngayon, itong ginagawa ni Duterte, pinagsisisiraan yung Kastila, pinagsisisiraan yung Amerikano, para ano? Para impluwensyahan yung mga Pilipino na kasuklaman ang Amerika. Kesyo inalipin daw tayo ng mga dayuhan. Eh ngayon, ano ang ginagusto mong gawin sa Pilipinas, sa mga Pilipino? 'Di ba? Ano ba ang balak mo? 'Di ba ipinapasakop mo tayo sa mga incheck na mas, my goodness. Na-imagine nyo ba mga kababayan kung ano ang magiging buhay natin ng mga Pilipino kung tayo ay ipasakop sa komunistang incheck? Sila nga yung mga incheck nga doon sa mainland China na tumatakas eh. Ang Taiwan, bakit ayaw makipagbalikan? Dahil nga sa type ng government. Tapos itong si Duterte, gusto tayong gawing probinsya. Gusto tayong ipasakop. Napaka-plastic mo naman, Duterte. Tinitira mo ng tinitira yung Kastila, yung Amerika, na nanakop sa atin. Eh, ikaw ba, anong ginagawa mo, ang gusto mong gawin sa Pilipino? Di ba ipinapasakop mo sa incheck? Even right now, during your term, pinapurma mo na yung mga incheck dito sa Pilipinas. Huwag kang plastic. Tarantado ka. Napaka-ipokrito mo. Kunwari galit ka sa mga nanakop sa atin ng mga Europeo? Dahil inalipin tayo for 400 years? Itong pagpapaalipin mo sa incheck, ilang years kaya? Hindi kaya lifetime? Waka nga, tumigil ka. Ina-impluwensyahan mo ang utak ng mga Pilipino na mahalin ang China, kamuhian yung Kastila, kamuhian yung Amerika. Gago ka. Ang tanda-tanda mo na hindi ka marunong mag-isip. Tumanda ka ng walang pinagkatandaan. Naging pangulo ka na, gusto mo. Tapos ka na sa term mo, hanggang ngayon gusto mo pa maging pangulo. At ito namang mga buwisit na tagasunod mo ang tingin sa'yo. Ang tingin sa'yo, pangulo pa rin? At ikaw daw yung pinakamagaling na pangulo? Ang tatanga! Lipas na yung panahon mo. Hayaan mo naman yung Bongbong Marcos na siya magpatakbo ng katahimikan. Manahimik ka. Buwisit ka. Hindi ka nakakatulong tapos kapag hindi kayo binigyan ng permit ng mga mayor para magsisisigaw kayo ng mga kagaguhan ninyo, magagalit kayo. Sino hindi magagalit sa inyo? Sino matutuwa sa inyo? Nanggugulo kayo. Ginugulo ninyo ang matahimik na pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi kayo nakakatulong. Sana nga damputin na kayo ng ICC. Para mawala na yung nanggugulo. Napakatahimik, ang ganda ng takbo ng pamumuno ng Marcos ngayon. Tapos ikaw, buwisit ka. Mamatay ka na nga. Buwisit na to. Masamang damo. Sana nga mamatay ka na. Sorry. Masama ang maghangad ng masama sa kapwa. Pero kung ganyan naman ang ginagawa, sa totoo lang, mas maganda mamatay na yan. Lahat yan. Mga Duterte, mga nanggugulo na yan.
nakakabwisit na eh. Ang ayos-ayos na ng takbo ng bansa ngayon eh, ginugulo ninyo. Mga buwisit kayo. Ay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna. Nakakabwisit. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.